Ang Earth o ang ating mundo ay namamalagi sa loob ng isang galaxy na tinatawag na Milky Way. At dito sa ating galaxy ay may tinatayang 100 bilyong planeta pa ang naninirahan. Mula sa ating mundo na may perpektong balanse ng init at gravitational balance ay napakaraming uri ng mga planeta pa ang nadiskubre na ng siyensya. Ngayon sa video na ito ay tignan natin ang mga pinakakakaiba at nakakatakot na planetang nadiskubre ng modern astronomy. Inaaniyahan ko kayong buksan at lawakan ng kamalayan dahil talagang nakamamangha ang tatalakayin natin ngayon. Kaya wag na nating patagalin pa, simulan na natin to mga chip. Ito ang Top 7 Strangest Planets sa ating galaxy. Number 7. WASP-12b, the Dune Planet. Ang WASP-12b ay isang uri ng exoplanet gas giant. Sa madaling salita, ito ang mga uri ng planeta na nasa labas ng ating solar system at walang surface na lupa. Ang WASP-12b ang isa sa pinakamadilim na exoplanet sa kalawakan. Na-discover noong 2008 gamit ang Super WASP Telescope. Ito ay matatagpuan sa Auriga Constellation at may tinatayang 1,400 light years mula sa ating mundo. Ang 1 light year pala mga chip ay katumbas ng 9 trillion kilometers. Ang planetang ito ay sobrang lapit sa kanyang bituin kaya napakainit dito. May tinatayang 2,500 degrees Celsius na atmospheric temperature. Dahilan ng paghaba nito at pagiging parang itlog na korte. Pero ang pinakakakaibang katangian ng WASP-12b ay napakadilim sa planetang ito. Ayon sa astronomy, 94% ng liwanag na tumatama dito ay inaabsorb niya. Ang sobrang init na temperature nito ang nagiging sanhi ng pagbagsak ng mga molecules ng hydrogen. Ito ang humahadlang sa pagbuo ng reflective clouds para makabuo ng liwanag sa loob ng atmosphere. Kumbaga ito ay para bang isang maliit na cosmic black hole na planeta. Talagang kakaiba ito mga chip dahil kahit malapit siya sa kanyang araw ay walang kaliwaliwanag sa loob ng planetang ito. Pero kung ang WASP-12b ay napakadilim at walang liwanag, ang susunod na planeta naman sa ating listahan ay nagbabaga naman sa init. Number 6. Kepler-10b, the Volcano Planet. Ang Kepler-10b ay may tinatayang layo na 564 light years mula sa Earth. Matatagpuan sa Draco Constellation at ito ang pinakaunang rocky exoplanet na natuklasan ng mga astronomer gamit ang Kepler Telescope. Mas malaki ito ng 4 na beses sa Earth kung ikukumpara. Pero kung ang ating Earth ay punong-puno ng kagandahan at buhay, ang Kepler-10b naman ay kabaliktaran. Ito ay punong-puno ng mga bato at hindi lamang bato, nagbabagang mga bato. May tinatayang 1,800 degrees Celsius na surface temperature. Mas mainit kumpara sa atmospheric pressure ng WASP-12b. Ang Kepler-10b ay napakalapit din sa kanyang araw, kaya ito ang pangunahing dahilan kung bakit napakainit ng mabatong planeta na ito. At ayon nga sa mga astronomer, ay parang isang dagat ng magma at lava ang surface nito. Isa pa sa kaibahan nito ay wala itong atmosphere na nagpoprotekta mula sa solar radiation dahilan ng pagkawala ng tubig sa loob nito. Kaya pinaniniwalaan na imposible magkaroon ng habitable surface dito. At dahil nga napakalapit nito sa kanyang araw, ang isang taon sa Kepler-10b ay katumbas lang ng 20 oras sa ating planeta. Talagang kakaiba at grabe ang init sa planetang ito mga chip. Pero mula sa init ay dumako naman tayo sa isang planeta na mapapakapit ka sa lakas ng hangin. Number 5. Ang HD 189733b, the Glass Rain Planet. Ang planetang ito ang isa sa pinakakakaibang exoplanet na natuklasan. May layong 64.5 light years mula sa Earth. Ito ay natagpuan sa Vulpecula Constellation gamit ang Elodie spectrograph ng France noong October 2005. Sobrang kakaiba ng planetang ito mga chip dahil ito ay nababalot ng napakalakas na hangin. Dito sa Earth, ang pinakamalakas na bagyong naitala sa kasaysayan ay may lakas na 305 km per hour mula ito sa typhoon tip na tumama sa Japan noong 1979.
ang bagyong ito ay wala pala sa lakas ng hangin na taglay sa planetang HD 189733b. Ayon sa mga astronomers, ang hangin sa loob nito ay umaabot sa bilis na 5,400 km per hour. 8 beses na mas mabilis pa ito sa speed of sound. Grabe mga chip, talagang mapupunit ka sa lakas ng hangin. At di lang yun, ang atmosphere sa planetang ito ay binabalot ng hydrogen, helium at silicates. Dahilan ito ng pag-ulan ng maliliit na butil na salamin na tinatangay ng napakalakas na hangin. Sa sobrang bilis pahalang na ang mga lipad ng butil ng salamin. Talagang hindi gustuhin ng tao pumunta sa exoplanet na ito. Para bang araw-araw bumabagyo ng bala sa loob. Pero kung ang planetang ito ay iiwasan ng tao dahil sa lakas ng hangin, ang susunod na planeta sa ating listahan ay mapapadalawang isip ka. Number 4. 55 Cancri, the Diamond Planet. Natuklasan gamit ang Shane Telescope noong 2004 sa California. Ang Cancri ay namamalagi sa Cancer Constellation na may tinatayang layo na 40 light years mula sa ating planeta. Isa ito sa pinakakaibang planetang natuklasan. Ayon nga sa mga astronomers, mas malaki ito sa Earth ng 2 beses at ang planetang ito ay nababalot ng mga kristal, diamante at mamahaling mga bato. Ayon sa kanila, ang composition ng Cancri ay nababalot ng makapal na carbon-rich core. At dahil nga daw sa mataas na presyon at init sa loob na may tinatayang 2,000 degrees Celsius, ang mga ito ay nagiging mga mamahaling bato. Isang kamangha-manghang planeta. Pero sa layong 40 light years mula sa Earth, ay imposible na talagang mapuntahan ito ng tao. At kung makakarating ka man doon, ay malabong tumagal ka sa init na 2,000 degrees Celsius. Pero galing sa mababatong planeta, silipin naman natin ang isang planetang kakailanganin mo ng life vest. Number 3. GJ1214b, the Water World. May tinatayang 48 light years mula sa Earth. Ang GJ1214b ay isa ding exoplanet na natuklasan noong 2009 gamit ang Hubble Space Telescope. Ayon sa mga astronomer, ito ay mas malaki ng konti kaysa sa Earth at ang planetang ito ay binubuo ng tubig. At hindi tulad ng ating mundo, ang GJ1214b ay walang lupa o solidong ibabaw. Literal na water world ito mga chip. Ang bituin na iniikutan ng planetang ito ay isang red dwarf star. Mas maliit na bituin kung ikukumpara sa ating araw. Ang atmosphere naman dito ay puno ng water vapor o singaw ng tubig. Bagaman wala pang konkretong pag-aaral kung ano ang bumubuo sa komposisyon ng atmosphere dito, ang mataas na presence ng tubig ay nagpapahiwatig na ito ay isa ding mainit na planeta. Ang temperature dito ay may tinatayang 200 degrees Celsius, kaya nababalot ito ng mga water vapor. At dahil nga may tubig sa planetang ito, ay marami pang ginagawang pag-aaral ang mga astronomer sa exoplanet na ito hanggang sa kasalukuyan. Mula sa mundong napupuno ng tubig, ay dediretso tayo sa planetang talagang hindi mo gugustuhing marating. Number 2. Kelt 9b, the hottest planet. Ang Kelt 9b ay ang may pinakamainit na temperaturang planeta na natuklasan ng mga astronomer sa panahon natin ngayon. Ang atmosphere temperature dito ay umaabot ng 4,300 degrees Celsius. Halos kasing init na ito ng ilang maliliit na bituin sa kalawakan. Nadiskubre ito noong 2016 gamit ang Kelt Telescope at matatagpuan ito sa Cygnus Constellation na may layong 670 light years mula sa ating mundo. Ito ay isa ding hot Jupiter type na planeta mga chip, kaya wala itong mga nagbabagang surface sa loob. Saan kaya nanggagaling ang init ng atmosphere dito? Ang Kelt 9b ay napakalapit sa kanyang bituin. Kung ang Earth ay may layong 149 kilometers mula sa araw, ang Kelt 9b ay meron lamang 5 million kilometers na distansya mula sa kanyang bituin. Pinaniniwalaan din na ang atmosphere nito ay puno ng hydrogen at helium. Pero sa sobrang init, ang ilan sa mga elements nito tulad ng iron at titanium ay natutunaw at umiikot sa paligid ng planeta bilang gas. Grabing init mga chip, kahit bakal ay natutunaw dito. Isipin nyo na lang, ang pinakamainit na temperaturang naitala dito sa ating mundo ay 56.7 degrees Celsius noong 1913 sa disyerto ng California. Paano pa kaya dito sa Kelt 9b
na may 4,300 degrees Celsius ang init. Talagang malabo nang mabuhay ang kahit anong microorganism dito. Nakarating na tayo sa number 1 sa ating listahan mga chip. Pero bago natin puntahan ang top 1, wag nyo sana kalimutang i-like ang ating video at pa-subscribe na din ang ating channel. At kung sa tingin nyo dapat natin gawa ng part 2 ang video na ito, i-comment nyo lang sa baba mga chip para mabasa natin sa comment section. Anyway, pumunta na tayo sa top 1 ng ating listahan. Ito ang pinakakakaibang planeta na nadiskubre sa loob ng ating galaxy. Number 1. Ang PSR 1257 plus 12C, the Radiation Planet. Isa sa mga pinakaunang planetang natuklasan ng mga astronomer. Sobrang kakaiba ng planeta na ito mga chip, dahil ito ay nag-orbit sa isang dead star o patay na bituin na tinatawag na pulsar. Natuklasan gamit ang Arecibo Observatory sa Puerto Rico noong 1991 sa pamamagitan ng pulsar timing technique. Namataang namamalagi ito sa Virgo constellation na may sukat na 4 na beses ang laki kaysa sa Earth. Ang planetang ito ay terrestrial planet, ibig sabihin may surface na lupa din ito. Pero ang kakaibang katangian ng planetang ito ay nagmula sa bituin na kanyang pinag-iikutan. Kung ang ating araw ay nag-iimit ng liwanag na nagbibigay buhay sa mga living organisms dito sa Earth, ang pulsar star naman ay kabaliktaran. Ito ay isang uri ng bituin na matagal na sumabog bilang isang supernova. Naging sanhi ng mabilis nitong pag-ikot at regular na pag-iimit ng mga pulses ng electromagnetic radiation. Kaya ang planetang PSR 1257C na nag-orbit sa bituin na ito ay ang sumasalo ng mga electromagnetic pulses mula sa pulsar. Nagsasanhi ito ng matinding radiation sa loob ng planeta. Ano ba ang electromagnetic pulses o EMP? Ang isa sa pinaka-natural na halimbawa nito ay kidlat. Naglalabas din ng EMP ang mga nuclear na pampasabog. Sa madaling salita, ang planetang ito ay maya't mayang may mga malalakas na pagsabog at mga kidlat. Ganito kalala sa planetang ito. Kaya ayon sa mga astronomers ay talagang imposible mabuhay ang kahit anong klaseng life form sa loob nito. At yan ang listahan natin ng mga strangest planets na didiscover sa ating panahon. Talagang nakakamangha kung anong meron sa ating universe mga chip. At nagpapatunay lamang ito kung gaano ka-espesyal ang Earth na pinaglagyan sa atin ng nag-iisang Diyos na lumikha. Dapat lang talaga nating protektahan at alagaan ang mundong ating ginagalawan. Hanggang dito muna ang video natin mga chip. Kung gusto nyo pa ng part 2 ay i-comment nyo lang sa baba para mabasa natin ang inyong mga request. Maraming salamat, hanggang sa muli.